Ngayon, pag-uusapan natin kung sino ang pinakamalakas sa bayan ng Konohagakure. Itong ranking na ito ay base lang sa aking opinyon. Tama po kayo, opinyon ko lang po. Kahit kung may gusto kayong mas magandang ranking, i-comment nyo lang po sa ibaba para mapag-usapan po natin iyan. Pero bago ang lahat, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa ating bagong video. Bago po natin simulan ng top 10, ang Konohagakure ay ang Hidden Leaf Village ng Land of Fire bilang bayan ng isa sa 5 Great Shinobi Countries. Ang Konohagakure ay may isang pinuno na tinatawag na Hokage. Ang Konoha ay nakapaloob sa isang kagubatan sa paanan ng isang bundok na tinatawag na Hokage Rock, na kung saan ay nakaukit ang mga mukha ng lahat ng naging Hokage. At ito ay napapaligiran ng malalaking pader. Ang Konoha ay nagtamasa ng maraming taon ng kapayapaan at katatagan. Ang karaniwang kasuotan para sa isang Konoha Shinobi ay binubuo ng asul o itim na damit. Karamihan sa Konohagakure ninja ay gumagamit ng fire release technique. Sa panahon ng Warring States period, ang mga ninja ay binubuo ng maliliit na mga mercenary clan na walang ibang alam kundi ang maglaban. Ang dalawang pinakamalakas na angkan ng Senju at Uchiha ay nagkasundo at sila ang bumuo ng Konoha. Ang nasa top 10 natin ay si Itachi Uchiha. Siya ay isang sikat na shinobi na isa sa pinakamalakas sa Konoha. Bilang isang Uchiha, ang kanyang chakra ay natural na malakas. Kahit mula sa kanyang kabataan, ipinakita ni Itachi ang napakahusay sa pagkontrol ng chakra na pinapalakas ang kanyang mga atake na kayang durugin ang maraming shinobi. Kaya niya ring magtawag ng mga uwak na karaniwan niyang ginagawa para linlangin ang mga kalaban. Ang kanyang Mangekyo Sharingan ay nagbibigay sa kanya ng access sa maraming deadly abilities, katulad ng Genjutsu na Chokoyomi na mahirap i-break pag napasailalim ka na nito. Kaya niya rin magbuga ng Amaterasu at isomon ang Susanoo na may Totsuka Blade at Yata Mirror. Ang kanyang husay sa paggamit ng Genjutsu ay isa sa pinakamalakas sa mundo ng Naruto. Sa ating top 9 ay si Tobirama. Si Tobirama Senju ay isang miyembro ng kilalang Senju clan. Kasama ang kanyang nakakatandang kapatid at ang Uchiha clan, tinatag nila ang unang shinobi village, ang Konohagakure. Sa buong buhay niya, si Tobirama ay walang pagod na nagtrabaho upang makamit ang political stability at ipatupad ang batas sa village para matiyak ang pagpapatuloy ng kaunlaran ng Konoha. Siya rin ay naging pangalawang Hokage. Nakilala rin siya bilang isa sa pinakamakapangyarihang shinobi sa kasaysayan na nakakuha ng papuri kahit sa kanyang mga karibal. Nagawa niya ring talunin si Izuna Uchiha na kapatid ni Madara Uchiha na may kapantay na lakas at kakayahan nito. Sinabi rin ni Danzo na walang kapantay ang kanyang husay. Noong panahon na ito ay isang Hokage. Si Tobirama ang lumikha ng Flying Thunder God Jutsu at ng Reanimation Summoning Jutsu at marami pang iba. Sa ating pangwalo ay walang iba kundi si Minato. Siya ang 4th Hokage at ang tatay ni Naruto. Kilala siya sa mundo ng shinobi bilang si Yellow Flash ng Konoha. Siya ay tinuturing na katulad ni Jiraiya at A na walang kapares at isa sa napakakonting mga tao na kaya makipagsabayan sa isang tail beast ng direkta. Ang kanyang kahusayan sa paggamit ng Flying Thunder God technique ay nagbigay sa kanya ng bansag na Konoha's Yellow Flash. Ang lumikha ng technique na ito ay ang second Hokage, na sinabi na ang kagalingan ni Minato sa kakayahang ito ay mas sigit pa sa kanya sa paggamit nito. Gamit ang technique, si Minato ay maaaring makalipat agad sa lokasyon ng anumang bagay na minarkahan ng kanyang special seal. Dahil sa sapat niyang reserve chakra ay nagawa niyang matutunan ang Senjutsu sa Mount Myoboku. Si Minato ay naging Jinchuriki ng Yin Half ni Kurama. Ngunit nagamit niya lang ito nang may reincarnation siya. Para sa akin si Hashirama ang top 7. Si Hashirama Senju ay miyembro ng kilalang Senju clan.
Hinangad niya Shirama ang kapayapaan para sa mundo ng shinobi at sa layuning iyon ay tinatag ang Konohagakure at siya ang naging unang Hokage ng Konoha. Ang kanyang legacy at vision para sa mundo ay nagpatuloy na hubugin ang bayan at ang buong mundo ng shinobi. Si Hashirama ay kilala bilang pinakamalakas na shinobi sa kanyang panahon at isa sa pinakamalakas sa kasaysayan ng Naruto. Sa pamamagitan ng kanyang unique na kapangyarihan, nagawa niyang masupil at mahuli ang 8-tailed beast. Kaya niya ring gumamit ng Senjutsu at palabasin ang Sage Mode. Ang kapangyarihan ng Sage Mode ay lubos na nagpalakas sa kanyang wood release na nagpalakas sa kanyang Sage Art wood release through several thousand hands. At siya naman talaga ay isang kahangahangang shinobi. Ipapasok natin sa ating top 6 ay si Jubito. Si Obito Uchiha ay isang miyembro ng Uchiha clan. Gamit ang Rinnegan ay nagawa niyang lumikha ng 6 spots of pain na binubuo ng 6 na reincarnated na Jinchuriki. Si Obito ay sinil ang 10 tails sa kanyang katawan sa panahon ng 4th Shinobi World War. Sa pagiging isang Jinchuriki ng 10 tails, ang lahat ng natamo niyang pinsala ay nahil at siya ay naging sobrang lakas at naging mabilis rin. Naging mas malakas si Obito kaysa sa original na 10 tails dahil nagawa niyang makontrol ang kapangyarihan nito kahit ang ibang malalakas na shinobi ay walang magawa sa kanya. Bilang ganap na Jinchuriki ng 10 tails ay nagawa niyang makalipad at mag-create ng chakra arms. Nagawa niya rin magbuga ng tailed beast ball o Bijudama. Nagamit niya rin ang truth-seeking balls, ang 10 black orbs na binubuo ng lahat ng 5 elemental nature transformations at yin-yang release. Ang top 5 po natin ay si Guy. Siya ay isang jonin ng Konohagakure at isang master of taijutsu. Sa kabila ng hindi magandang simula ng kanyang ninja career, ang kanyang potensyal na paglago ay na-acknowledge ng kilalang si Sakumo Hatake. Sa uli ay napatunayan niya ang kanyang sarili bilang isang late bloomer na kinilala bilang isa sa pinakamalakas na ninja sa Konoha. Ang kanyang matinding skill ay kinilala tulad ni Itachi Uchiha na binalaan ng buong Akatsuki na huwag maliitin ang shinobi na ito. At maging si Kakashi na lubos na may tiwala kay Guy at sinamahan ito sa mga labanan. Noong panahon ng 4th Shinobi World War ay kinalaban niya mag-isa ang 6th tail at nang mabuksan ang kanyang buong kapasidad gamit ang 8 gates, halos matalo niya si Madara Uchiha na bilang isang Jinchuriki ng 10 tails na kinumpara ang kanyang lakas sa unang Hokage. Sa top 4 natin ay si Kakashi. Siya ay isang shinobi na galing sa angkan ng Hatake. Siya ay kilala bilang Kakashi of the Sharingan. Siya ay isa sa pinakatalentadong ninja ng Konoha. Nakuha ni Kakashi ang Mangekyo Sharingan nang namatay si Rin. Nagawa niya magamit ito, ngunit patuloy na dinaranas niya ang side effect. At bawat paggamit nito ay nagdurugo ang kanyang mata at paglabo ng kanyang paningin. Matapos mawala ang kanyang Sharingan, ang kanyang katawan ay pansamantalang niloob ng espiritu ni Obito na nagpaintulot sa kanya na gamitin ang parehong Mangekyo ni Obito. Ang kanyang teknik na kamoy ay lalo pang lumakas sa pamamagitan ng pag-confine sa ability na to kasama ang lightning cutter na nagagawang wasakin nito lahat ng depensa. Nang matanggap niya ang 6-spot chakra, nagawa niyang gamitin ang Mangekyo Sharingan at ang kanyang mga ability na paulit-ulit na walang epekto sa kanyang katawan at paningin. Ang pangatlo sa listahan ko ay si Sasuke. Siya isa sa huling miyembro ng Uchiha clan. Matapos matanggap ang kalahati ng chakra ni Hagoromo Motsutsuki, nawiking niya ang Rinnegan sa kanyang kaliwang mata na may 3 tomo. Gayunpaman, kung ang kanyang reserbang chakra ay biglang bumaba, ang tomo ay naglalaho. Ang dojutsu na ito ay nagbibigay kay Sasuke na kakayahan na ma-access ang iba't ibang kakayahan ng 6 spots techniques tulad ng pag-trap sa individual sa Chibaku Tensei at ma-absorb ang chakra gamit ang Pretapat. Magagamit din niya ito para makita ang mga invisible na target at ma-repel ang effect ng Infinite Chokoyomi at gawin ang kanyang Susanoo na maging vessel para sa tailed beast chakra, katulad ng demonic statue of the outer path. Dahil sa mga kakayahang ito, masasabi natin na isa siya sa mga napakalakas na shinobi. Ang top 2 natin para sa video na ito ay si Naruto. Siya ay nagmula sa angkan ng mga Uzumaki. Siya ay naging Jinchuriki ng 9 tails.
sa araw ng kanyang kapanganakan at naging tadhana para makilala niya at makasama si Kurama. Si Naruto ay sobrang nagsikap para makamit ang pangarap na maging isang Hokage. Sa mga sumunod na taon, sa pamamagitan ng maraming mahirap na pagsubok sa buhay, siya ay naging isang mahusay na ninja na itinuring na bayani ng mga taga-nayon at hindi nagtagal ang iba pang bahagi ng mundo ng shinobi na naging kilala bilang Hero of the Hidden Leaf. Hindi nagtagal na patunayan niyang isa siya sa pangunahing shinobi na nagpanalo sa 4th Shinobi World War. Katulong si Kurama, nagawa niyang makombine ang Sage Mode at ang chakra ni Kurama para ma-enhance ang kanyang mga abilities. At ang ating number 1 walang iba kundi si Jubidara. Si Madara Uchiha ay isang maalamat na pinuno ng Uchiha clan. Patapos niyang maisilang 10 tails sa kanyang katawan, agad na nakuha ni Madara na makompletong makontrol ang mga tailed beasts at ipinakita na naging mas malakas pa siya kaysa kay Obito. Dahil dito, ang tanging shinobi na gumagamit ng 8 gates at 6 path chakra lang ang kayang makipagsabayan sa kanya. Sa ganitong form, nagagawa niyang makalipad at ang kanyang mga physical na kakayahan ay pinahusay. Sapat na mabilis na mag-react sa Flying Thunder God technique at sa Kamui. Matapos ma-absorb ang 3 form ng 10 tails, ang kanyang regeneration power ay lumakas at kayang ma-restore ang kanyang katawan. Nagawa rin ma-obtain ni Madara ang Truth-Seeking Balls na nagpalakas palalo sa kanya. Dito na po nagtatapos ang ating kwentuhan at ayan ang pinakamalakas sa bayan ng Konohagakure sa kasaysayan ng Naruto. Kung meron rin po kayong top 10 list, i-comment na po yan sa ating comment section. Salamat po mga Kapitan Ninja sa pagpatuloy sa pagsuporta sa ating munting channel. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, bigyan nyo na rin po ako ng like at huwag kalimutang pindutin ang subscribe button para sa susunod pang video patulad nito. Salamat!